Sa lumang bahay ng kanilang pamilya, si Kuya Nestor ay nakaranas ng nakakakilabot na engkwentro sa mga engkantong naninirahan doon. Ang kanyang misyon na bawiin ang mahiwagang anting-anting ay nagdala sa kanya sa isang mundo ng misteryo at panganib. Habang naglalakad siya sa bahay, naririnig niya ang mga tawa ng mga engkanto at nakikita ang mga mensaheng nakasulat sa pader. Ngunit sa kabila ng takot, kailangan niyang harapin ang mga palaisipan ng mga engkanto upang makuha ang anting-anting at makatakas mula sa sumpa na nagbabantang bumalik tuwing ika-7 taon. May isang historian na nagngangalang Kuya Nestor ang nagpunta sa lumang bahay ng kanyang pamilya na matagal nang hindi nabibisita. May kukunin daw siyang bagay na naiwan doon, isang anting-anting na napakahalaga sa kanilang pamilya kasi ito raw ang nagprotekta sa kanila sa napakaraming panganib. Isang anting-anting na ayon kay Kuya Nestor ay siyang nagprotekta sa kanilang angkan sa napakaraming panganib sa loob ng napakaraming taon. Nung makuha na ni Kuya Nestor yung anting-anting, ay dinala niya ito sa isang albularyo na nagsabi na may napakalakas na kapangyarihan ang anting-anting na iyon. Ngunit may nakapangingilabot na karanasan si Kuya Nestor sa lumang bahay ng kanilang pamilya. Ang sabi niya ay baka raw wala na yung anting-anting na iyon dahil sa mga engkantong nakatira sa bahay na iyon. Nung bata pa raw si Kuya Nestor, ay nakapagsabi sa kanya ang tatay niya na ang lumang bahay na iyon ay pinamumugaran ng mga engkanto. Hindi lang basta mga engkanto na nakikiraan lang, kundi mga engkanto na doon talaga nakatira. Sabi pa ng tatay ni Kuya Nestor, nung hindi pa na itatayo yung bahay na iyon, ay doon na nakatira yung mga engkanto. Kaya naman kahit gaano kaganda yung bahay na iyon, ay hindi doon tumira ang pamilya ni Kuya Nestor. Ginawa na lang nilang bakasyunan yung bahay na iyon. Kapag may okasyon o kaya naman ay may mga kamag-anak na bumibisita, ay doon sila natutulog. Pero kapag wala na yung mga kamag-anak at wala na rin okasyon, ay iniiwan nilang nakatiwangwang yung bahay. Dahil daw sa mga engkanto na nakatira doon, ay hindi rin tumatagal yung mga kasambahay na iniiwan doon. Lahat sila ay nagsasabing may mga nakikita silang mga nilalang na naglalakad sa buong bahay. Minsan pa nga raw ay may mga naririnig silang mga tinig na naguutos sa kanila na umalis na sa bahay. May isang kasambahay pa raw na nagpakamatay dahil sa mga engkanto na iyon. Ang sabi raw ng kasambahay na iyon ay kinukulit siya ng mga engkanto na sumama sa mga ito. Kaya naman, imbis na magalit sa mga engkanto ay mas pinili na lang ng pamilya ni Kuya Nestor na iwan yung bahay at hindi na lang pansinin yung mga engkanto. Sa katagalan ay napabayaan na nga yung bahay. May mga pinto na ang sira, may mga bubong na ang butas at may mga sahig na ang bulok. Matagal na panahon na rin na hindi napuntahan ng pamilya ni Kuya Nestor yung bahay na iyon. Hanggang sa maisipan nga niya na puntahan yung bahay at bawiin yung anting-anting na naiwan doon. Sabi ni Kuya Nestor ay may kamag-anak daw siya na nagbabawal sa kanya na pumasok doon sa bahay. Pero hindi siya nakinig. Pagkapasok pa lang daw niya sa bahay, para bang may malamig na hangin na dumaan. Yung tipong parang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Nakakakilabot talaga, pero hindi na lang niya pinansin. Sabi niya ay may mga gamit pa raw na naiwan doon yung mga kamag-anak niya. May mga libro, mga damit, mga laruan. May nakita raw siyang kahon na parang hindi man lang nagalaw ng napakaraming taon. Hindi raw ito natabunan ng alikabok at hindi rin kinain ng anay. Doon pa lang ay kinabahan na si Kuya Nestor. Pero hindi niya pinansin yung kaba, naglakad pa siya sa buong bahay. Sabi niya ay naririnig daw niya yung mga tawa ng mga engkanto. Parang pinagtatawanan raw siya ng mga ito. Bawat hakbang niya raw ay may mga tinig na tumatawa. Hindi niya raw malaman kung saan nanggagaling yung mga tawa. Pero naririnig niya ang mga ito kahit saan siya magpunta sa bahay. Sabi ni Kuya Nestor ay kinikilabutan na raw siya noon at gusto na niyang tumakbo palabas ng bahay. Pero pinigilan niya yung sarili niya. May nakita raw siyang pader na napakaraming nakasulat.
Paglapit niya ay nakita niya yung mga nakasulat sa pader. Sabi ni Kuya Nestor ay mga mensahe raw yon ng mga engkanto. Sabi ni Kuya Nestor ay parang mga batang naglalaro ang mga engkanto dahil sa mga mensahe nila. Pero kahit parang laro lang, may halong pananakot at pang-aasar. May mga mensahe na nagsasabi nga umalis ka na dito. May nagsasabi na amin na ang bahay na ito. May nagsasabi na huwag mo na kaming istorbohin. May nagsasabi na bakit ka bumalik. At may nagsasabi na tara laro tayo. Doon pa lang ay napagtanto ni Kuya Nestor na napakakaprityoso pala ng mga engkanto na nakatira sa bahay na iyon. Hindi raw niya alam kung nagagalit ba ang mga ito sa kanya o gusto siyang kalaro. Pero sa kabila ng takot ay nagpatuloy pa rin si Kuya Nestor sa paglalakad sa bahay. Hanggang sa marating niya yung kwarto ng mga magulang niya. Sabi ni Kuya Nestor ay napakaraming larawan ng pamilya nila ang nakasabit sa mga pader ng kwarto. Parang raw pinagmamasdan siya ng mga larawang iyon. Pero imbis na matakot ay nakaramdam siya ng kapanatagan. Parang raw binabantayan siya ng mga magulang niya at mga kamag-anak niya. Naramdaman niya yung init ng pagmamahal nila kahit sa gitna ng takot. Doon ay kinausap ni Kuya Nestor yung mga engkanto. Sabi niya ay may hinahanap lang siya na anting-anting. Kapag nakuha na niya yon ay aalis din siya kaagad. Biglang nagdilim yung buong kwarto. Nawala raw yung mga larawan sa pader at napalitan ng mga mukha ng mga engkanto. Sabi ni Kuya Nestor ay napakaraming mukha raw ang nakatingin sa kanya. Iba-iba ang itsura ng mga ito. May magaganda, may mga pangit, may mga mukhang tao, may mga mukhang hayop, at may mga mukhang halimaw. Sabi raw ng mga engkanto ay may mga palaisipan daw sila na ibibigay kay Kuya Nestor. Kapag nasagot niya yung mga palaisipan ay makukuha niya yung anting-anting. Pero kapag hindi niya nasagot ang mga ito, mananatili siya sa bahay at hindi na makakalabas pa. Parang nakakulong sa isang bangungot na hindi magising. Sabi ni Kuya Nestor ay napakaraming palaisipan ang ibinigay sa kanya ng mga engkanto. Pero nasagot niya ang lahat ng iyon. Unti-unti raw na naglaho yung mga mukha sa pader, pero biglang umikot yung buong kwarto. Parang raw may napakalakas na lindol na nangyayari. Nung tumigil yung pag-ikot ng kwarto, ay nakita niya yung anting-anting na nakasabit sa pader. Sinunggaban niya ito at tumakbo palabas ng bahay. Habang tumatakbo raw siya ay parang gumuguho yung buong bahay. Nababali yung mga pader at nahuhulog yung mga bubong. Nung makalabas siya sa bahay ay naririnig pa rin niya yung mga tawa ng mga engkanto. Sabi raw ng mga ito ay kailangan niyang bumalik sa bahay tuwing ika-7 taon. Parang may sumpa na kailangang sundin kundi may masamang mangyayari. Kapag hindi siya bumalik ay kukunin siya ng mga ito. Habang hawak-hawak ni Kuya Nestor yung anting-anting ay nararamdaman daw niya na may mga matang nakatingin sa kanya. Kaya ang hinala niya ay wala nang bisa yung anting-anting dahil sa mga engkanto na nakatira sa bahay nila. Ngayon ay dala-dala ni Kuya Nestor yung anting-anting. Pero alam niya na may responsibilidad siyang gagampanan sa mga susunod na taon. Kailangan niyang bumalik sa lumang bahay nila at harapin ang mga engkanto na nakatira doon, habang ang mga anino ng mga engkanto ay patuloy na nakamasid sa kanya. Sa kwento ni Kuya Nestor natutunan natin na ang mga engkanto ay may kaprityosong kapangyarihan na hindi dapat balewalain. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, tandaan, sa mundo ng mga engkanto, laging may nakamasid